Nang sumunod na araw ay hindi kami nakalabas ng bahay ni Elena. Maghapon kasing bumuhos ang ulan. Walang nagpapaalaala sa iyo. Walang nagpapaalaala sa kung anuman ang namagitan sa atin. Walang hindi tubig na umaapula ng apoy, kundi parang langis na pinagniningas ito. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa iyo. Init lang ba ito ng katawan? Pagnanasa lang ba ito sa laman? Inalipin lang ba ako ng kamunduhan? May nabubuo ba akong pagmamahal sa iyo o naaawa lang ako sa kalagayan mo? Alam kong mali. Maling mali. Hindi nga kayo kasal ni Daniel at hindi pa rin naman kami kinakasal ni Elena. Kaya hindi masasabing tayo'y nangalon niya. Ngunit tayo'y nagtaksid. Maaaring ikaw ay hindi dahil marahil naglaho na ang pagmamahal mo kay Daniel. Pero iba ang aking kalagayan. Mahal ko si Elena. Kaya nga papakasalan ko siya eh. Pero bakit ganoon? May puwang papala sa puso ko at parang ikaw ang nagpuno niyon. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang puwang na pinuno mo. Hindi ko alam kung mas higit ito sa puwang na pinuno ni Elena. Nasa tabi ko si Elena pero bakit ikaw ang laman ng isip ko? Bakit ganoon? Kapag ahalikan ko si Elena at pipikit ako'y ikaw ang nasa isip ko. Parang ikaw ang hinahalikan ko at hindi siya. Nagpunta ako ng sagada dahil kay Elena, hindi dahil sa iyo. Hindi ko alam kung ano ba ang aking pwedeng gawin para mawala ka sa isip ko. Ginulo mo ang tahimik at simple kong buhay. Sorry, Dad. Hindi na tayo nakapamasyal. Bukas na lang, ha? Halik sa pisngi ang itinugong ko kay Elena. Hiyang-hiya nga sa iyong inay dahil sa mga nangyayari. Bakit daw kasi nagkataon na nang nandito tayo, saka naman pumutok itong mga problema ni na Kuya Daniel at Ate Camille. Sabihin mo kay inay, huwag niya akong alalahanin. Mas mahalaga na maayos ang kalagayan ni Camille at ng kuya mo. Tinatawagan ko nga sila para mangumusta pero hindi sila sumasagot. Nag-message din ako kay Ate Camille pero wala rin. Siguro hawak ni Daniel ang phone niya. Alalang-alala na ang inay. Kaya hayan, mukhang sumama ang pakiramdam. Ako man na ganoon din. Alalang-alala na ako sa iyo. Dumaan ng maghapon hanggang sumapit ang gabi. Wala akong nabalitaan tungkol sa iyo. Hindi ako mapakali. Nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pag-e-edit ng mga pics at videos. Mula sa camera, inilipat ko sa aking laptop ang mga files para ma-upload ko sa website ng travel vlog ko. At naalaala ko na kinunan nga pala kita ng picture. Bago ko inopen ang file, ay tiniyak ko munang wala si Elena sa paligid. Inopya ko iyon sa desktop ng laptop ko. Binuksan ko ito at pinagmasdan. Hindi nakatulong. Mas lalo akong nalungkot nang makita ko ang iyong larawan. Lalo akong nanabik na makita ka ulit. Dumating ang ikatlong araw mula nang makilala kita. Kaunti lamang ang naitulog ko sa nagdaang magdamag. At sa bawat sandali na ako'y gising, tanging ang iniisip ko ay ikaw. Ako kaya iniisip mo rin. Sa dami siguro ng dalahin mo, wala nang puwang sa isip mo para sa akin. Sa puso mo kaya, meron kayang puwang para sa akin? Sana meron.
kahit katiting lang. Kinabukasan, ako ang naunang bumangon. Tulog pa si Elena at ang nanay niya nang gumising ako. Sa kwarto ng magiging biyanang ko natulog ang aking kasintahan. May sinat daw kasi ang nanay niya, kaya kailangan niyang bantayan. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa terrace. Sumikat ang araw, pero baka sandali lang iyon dahil nga tagulan. Naisip ko na sana makapamasyal na kami ni Elena para malibang ako nang hindi puro ikaw ang iniisip ko. Ika ako sa sarili, makalimutan na sana kita. Good morning, Dad. Ang aga mo yatang gumising Umupo sa tabi ko si Elena, nakihigop sa aking kape. Tumawag si Kuya ng bandang hating gabi na. Nag-sorry kay Inay. Bati na daw sila ni Ate Camille. Mabuti naman kung ganoon. Ang tugon ko. Bati? Ganoon lang ba kadali na maayos ang mga matitinding problema ninyong mag-asawa? Ganoon pa man, masaya akong may narinig akong balita tungkol sa'yo. Dad, nilagnat ang inay, kailangan bantayan ko. Kung gusto mong mamasyal para sa mga pictures at videos mo, para sa iyong vlog, baka hindi kita masamahan. Okay lang ba? Okay lang, Mami. Kailangan mo alagaan ng inay. Puntahan mo yung mini rice terraces. Kuhanan mo ng pictures. Pagtiyagaan mo na lang munang maliit na rice terraces na yon. Pasasaan ba at makikita mo rin iyong mas malawak na rice terraces. Ayos, Mami. Don't worry about me. Pati iyong kubong nandoon sa malapit sa rice terraces, kuhanan mo nga rin ng picture. Ang tagal ko na kasing hindi nakikita yon. Gusto kong makita kahit sa larawan lang muna. Sige. Mga bandang 10:00 ako aalis habang maganda ang sikat ng araw. Baka kasi umulan na naman mamayang hapon. Okay, Dad. Teka, magluluto na ako ng breakfast natin. Pagluluto rin kita ng babaunin mo para mamaya. Lover boy, meron ka pang beer and can sa ref kung gusto mong magbaon. Pinagmasdan ko si Elena habang naglalakad papuntang kusina. Mabuti siyang tao. Marami siyang katangiang maganda. Alam mo rin iyan dahil matagal na kayong magkakilala. Wala halos pwedeng maipinta sa kanya. Kaya nga kinukurot ang konsensya ko dahil sa mga nangyayari. Kung meron sigurong isang bagay na hindi maganda kay Elena, ay ang pagiging selosa niya. Pero sa bagay na iyon, ay hindi ko siya masisisi. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako santo. Pagkatapos naming magagahan, inihanda ko na ang aking mga gamit. Muli akong lalabas ng bahay para makakuha ulit ng mga pictures at videos. Nginingitian na ako ng mga taong nadadaanan ko sa labas. Baka nabalitaan na nila na ako ang mapapangasawa ni Elena. Kinakawayan ko sila at ginagantihan rin ng ngiti. At nakarating ako sa lugar na pwede ko nang simulan ang pagkuha ng mga pictures at videos. Bukas na ang unang beer and can na iinumin ko. Nakapasak na rin sa tenga ko ang earphone at sinimulan ko lang muling ising-along ang mga kanta ng Air Supply at ni Ed Sheeran. Dahil sa'yo ay nagkaroon ng kahulugan sa akin ang kanta ng Air Supply na Here I Am. Tumiti mo sa akin ng matindi ang mga linyang, those thoughts of you keep taunting me. Sulit na sulit ang labas ko na yon. Napakadami kong nakuhang larawan. Nang tignan ko ang orasan sa aking cellphone, ay napagtanto kong
Halos 3 oras na pala akong lakad ng lakad. At nakita kong muli ang palayang inukit sa gilid ng bundok. Mas maganda palang pagmasdan ng mga ito kapag tinatamaan ng sinag ng araw ang mga dahon ng palay na nakatanim doon at ang mga damo sa paligid. Bumilis ang lakad ko nang matanaw ko na ang kubo. Impokrito ako kung hindi ko aaminin. Nagbaka sakali akong makita kita doon. Nang malapit na ako'y may mga kaluskos akong narinig mula sa loob ng kubo, kaya halos ay takbuhin ko na ito. Umasa ako na nasa loob ka. Sumilip ako sa nakabukas sa bintana at nakita kong mga dagang bukid lang pala ang nasa ibabaw ng lamesita ang nandoon. Wala ka doon. Nanghinayang ako pero ayos lang. Inisip ko na baka nga okay na kayo ng asawa mo nang magiging bayaw ko. Ayaw kong sabihin na sana ay maayos na ninyo ang inyong mga problema. Aaminin kong ayaw kong mangyari yun. Naiinis ako dahil ikaw na naman ang nasa isip ko. Si Elena ang dapat kong isipin, hindi ikaw. Wala naman tayo dahil may asawa ka na. Kahit ba live-in lang kayo. Tumayo ako ng konti sa kubo at katulad ng kahilingan ni Elena ay kinunan ko ng larawan ang kubong naging pugad ng ating kataksilan. Pagkatapos niyon ay nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Sumunod doon ang pagtatago ng araw sa likod ng mga ulap. Nagbadya na namang umulan. Pero sa pagkakataong yon ay may dala na akong payong. Pinilit ako ni Elena na dalhin iyon at baka nga umulan na naman. Nagsimula ng umambon. Pumasok muna ako sa kubo upang kuhanin sa aking backpack ang payong. At lumakas na nga ang ulan. Pwede pa rin akong maglakad sa labas kung gugustuhin ko, pero sa dahilang pagod na din lang ako at gutom ay nagpasya akong manatili muna sa loob ng kubo sandali. Magpapahinga lang ako at kakain at pagkatapos ay uuwi na rin ako kahit umuulan. May dala naman kasi ako payong. Inilapag ko ang aking mga gamit sa kama at inilabas ko ang baong kong pagkain. May 2 pa akong beer and can. Isa lang ang naubos ko at mukha namang wala pa akong tama. Lumakas ang hangin kaya isinara ko ang bintana ng kubo. Nang hihilahin ko rin pasara ang pintuan ay pumasok ka. Napakahirap paniwalaan. Naulit na naman ang eksenang iyon. Nagkita na naman tayo sa loob ng kubo. Ang pagkakaiba lang, hindi ka nabasa ng ulan dahil may dala ka ring payong. Katulad ko, may dala rin akong payong. Kapwa tayo may dalang payong pero bakit kahit isa sa atin ay hindi nagdesisyong tumuloy na lang ng paglalakad para hindi na lang tayo nagkita sa kubong iyon muli. Nang magpanama ang ating paningin ay wala na tayong kinailangang sabihin. Niyakap mo ako at nang magdikit na naman ang ating katawan ay nagliyab ang hindi maitatangging pananabik natin sa isa't isa. Hinalikan mo ako sa labit, kumalas ka sa pagkakayakap ko. Naupo ka sa gilid ng kama at habang nakatingin ka sa akin ay hinubad mo ang suot mong t-shirt at skirt. Lumapit ako sa iyo. Tinanggal mo ang aking sinturon at binaba ang zipper ang aking pantalon. Hinayaan lang kitang gawin ang gusto mo. Habang ibinababa mo ang aking pantalon, ay tinanggal ko naman ang kalawit ng bara mo sa likuran. Nang wala nang saplot ang ating mga katawan, ay humiga ka habang hila-hila mo ang aking mga kamay. Nagdantay ang ating mga katawan. Muling naglapat ang ating mga labi. Habang sa labas ay bumubuhos ang malakas na ulan, sa loob ng kuboy,
may sumabog na namang bulkan.